of this child is really from God. Because God is the life giver, and so you acknowledge that this life is a blessing from God. Okay? Now, sa binasa po natin, sabi po ni King David, nung inisulat po ito para kay King Solomon, sabi niya, except the Lord build the house, or except the Lord build the city, or keep the city, yung mga nagpapagal daw po, yung mga nagtatrabaho, ay yung kanila pong pagtatrabaho ay magiging walang kabuluhan. Kung napapansin po ninyo, ito pong unang bahagi po ng message is addressed to the home itself, not to the house, but to the home. Okay? When you say a house, you can have the structure. Katulad niyan, meron kang bahay. Pero kapag yung bahay po na yan ay walang tao, hindi mo po matatawag na tahanan yan. That would be a house, but that's never a home. And so, the message of God is addressed to those who build the home. Kasi kung napapansin niyo po, kapag nasira po yung pamilya, which is the smallest unit of the community, pag nasira po yung tahanan, nasasira din po yung community. Okay? Kaya kung napapansin niyo, yung lagi pong tina-target ng kalaban o ni Satanas po ay yung pamilya. Okay? Broken homes lead to broken communities. When you have incomplete homes, pag wala yung tatay, pag wala yung nanay, o kapag hindi masunurin yung mga anak, kung napapansin niyo, magulo din po yung komunidad natin. And so the Bible says that the very foundation of the house, or the very foundation of the home, and the very foundation of the community should be God. Lagi nyo siguro naririnig, sinasabi natin na God should be the center of our relationship, or God should be the center of our home. Pero ang tanong po dyan is, how exactly do you make God the center of your home? Is it enough that you put a cross on the wall? Is it enough na meron pong Bible verse sa tahanan natin? How do you make God the center or the very foundation of your homes? Okay? It starts with the parents. Okay? Yung responsibility po na ilapit ang ating mga anak sa Panginoon, nag-uumpisa po yan sa mga magulang. Okay? Kapag yung mga magulang nag-i-example na lagi pong nananalangin, na lagi pong nagbabasa ng salita ng Panginoon, lagi pong lumalapit sa Panginoon, at pag nagkasala po ay humingi ng tawad sa Panginoon, yan po ang paraan upang maging sentro po ng tahanan ang Panginoon. Okay? And then secondly, sabi niya, except the Lord build the city, or except the Lord keep the city, yung mga nagbabantay po dito, ay masasayang lang din po yung kanilang pagbabantay. I'm not sure if you have seen itong sunog po sa California, sa Palisade, California, kung nasaan po yung mga mayayamang artista. And yung sunog po ay hindi lang po yung parang isang barangay, okay? Isang buong village po yung bigger than our barangays. And I'm not sure if napanood niyo din po yung video ng Golden Globes Award, yung awarding nila kung recently, kung saan po sinabi nila itong bayan na ito, itong city na ito ay walang Diyos dito. Okay? And when somebody claims that this city can exist without God, alam niyo po, yung isang barangay, yung isang bayan, the reason why it continues to progress is because of the grace of God. Okay? Because if God is the creator of the universe and God is the owner of the world, then it is only by God na nagsasucceed po ang isang bayan. And when you claim that you can exist, you can progress without God, that is against God. And I believe that has a connection with what happened to the burning of the entire area po. Okay? Because after all, they said, hindi namin kailangan ng Diyos dito. But then again, this is a reminder for all of us, okay, lalong-lalo na po sa mga magulang, kay Brother Jerome and Sister Honey, that it is your responsibility not just to protect your house, to protect your home. Kailangan nyo din siguraduhin yung mga nakapaligid sa anak nyo, okay? Ito yung mga taong meron ding takot sa Diyos. Kasi alam nyo ngayon, yung mga anak natin, iniingatan mo sa loob ng bahay, pero pag nakalabas yan, hindi mo na alam kung anong pwedeng mangyari dyan. Right now, in fact, akala natin yung pagbata pa mahirap kasi wala kang tulog, wala kang pahinga.
Actually, that's the easy part of it. Knowing that we have 2 children, that's easy. Why? Because you can protect your child within your house. Okay? Kung saan ka pupunta, kasama mo yung bata, napoprotektahan mo yan. But the moment that your child grows up and gets exposed to the world, napaka-limited na po ng protection natin dyan. And all you can do is to ensure na yung mga taong nakapaligid po dyan ay meron pong takot sa Diyos at lumalakad po sa katuwiran ng Diyos. Okay? So enjoy, while Zenaya is very dependent on you, kasi alam natin na as she grows up, yung ating authority dyan at ang ating influence dyan ay nababawasan din. But you have to prepare her to be able to stand and know the truth and to know what is evil and what is good. Okay? That is our responsibility as parents. Now, kasi sabi niya, kung maliban na lang kung ang Diyos ang pundasyon ng ating tahanan, kung ang Diyos ang pundasyon ng ating bayan, itong pagising mo sa umaga, sino po ang day shift dito sa trabaho? Karamihan siguro day shift, no? Sa Manila, pag yung shift mo starts at 8, you have to wake up at what? 4 or 3? So that hindi ka malate. Okay? Sabi ng Panginoon, yung pagising mo ng madaling araw at ang yung pag-uwi mo ng hating gabi, walang kabuluhan yan. Maliban na lang kung ang Panginoon ang mag-bless ng trabaho mo. Okay? Maliban na lang kung ang Panginoon ang magbigay ng satisfaction sa trabaho mo. In fact, you can be happy with your work, but you can never be satisfied without God. Happiness is temporary. Na alam niyo po ba napaka-temporary ng happiness? Pag bago yung phone mo, you're happy. But weeks later on, pag nagasgasan na yan, o nabagsak na yan, o kapag nag-lag na yung phone mo, you would notice na yung happiness mo, which is connected to your phone, also fades away. But with God, new or old, okay, you can only find satisfaction with God. You can only find true happiness with God, something that would really last a long time. And verse 3, ito yung pinakamaganda, sabi niya, lo, ang word na lo po, ibig sabihin niyan, makinig kayo, pakinggan nyo, panoorin nyo ito, pay attention. Why? Because the Bible says that your children are an heritage of the Lord. Ibig sabihin niyan, yung mga anak pala natin ay kaloob po yan ng Diyos. Okay? Pag sinabing kaloob, ibig sabihin po niyan ay ipinagkatiwala lang po ng Diyos yan. At since ipinagkatiwala lang po ng Diyos yan, hindi po natin iisipin na hanggang sa pagtanda niyan ay pagmamay-ari natin. In fact, at that age, the child at that age, 1-year-old na Sister Honey, okay, at that age, even before the child is born, that child should be treated as a possession of God, not our own possession. Kaya napapansin nyo may mga magulang na napaka-dominante sa mga anak. Okay? Lahat ng desisyon ng anak nila, sila ang nagdi-decide. Although alam natin, habang bata pa po yan, you have to guide the child, you have to influence the child, but there is a phase, may level po sa buhay ng bata na you have to gradually allow the child to make decisions for herself or himself. Okay? Another point I would like to make is since children are from the Lord, sabi pa nga po dito, yung bunga daw ng sinapupunan ng isang ina ay biyaya po yan ng Diyos. Okay? A child is a reward from God. Okay? Pag sinabi mo pong reward from God, which is a blessing from God, huwag po nating isipin na yung anak po natin kapag lumaki na at naging pasaway, o kapag nahirapan ka matulog, o nahirapan ka magtrabaho dahil sa anak mo, ay naging sumpa na po yung anak natin. Okay? Huwag niyo isipin na, ano ba tong anak na to, batang to, pahirap at pabigat lang, o ganito, ganyan. Yung bata po, wala pong kamuang-muang yan. Tayo po ang nagdala niyan dito sa mundo. At huwag po nating isiping pabigat sa buhay natin yan. Biyaya po ng Panginoon yan. Be it unwanted, unplanned, planned, okay? Yan po ay biyaya ng Panginoon. Dahil Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kung kalooban po ng Panginoon na huwag kayong bigyan ng anak, kalooban po ng Panginoon yan. And the mere fact na binigyan po tayo ng Panginoon ng anak, ibig sabihin po niyan ay biniyayaan tayo ng Panginoon ng isang bagong buhay
at isang miyembro sa ating mga pamilya. And since ito po ay kaloob ng Panginoon at temporary lang po ang authority natin diyan, ingatan din po natin yung mga bata. Okay? Sa anong paraan ba iniingatan yan? Siyempre, pag-provide po ng pangangailangan. Pangalawa, yung pagtuturo po ng tama dyan. In fact, yun po yung pinaka-priority natin. Turuan ng tama yung bata. Galing po sa salita ng Panginoon. Hindi po enough yung sabihan mo yung bata na, oy, bad yan. No? Oy, bad ka, bad girl ka. Hindi po alam ng bata yan. Okay? Ang dapat niyo pong gawin is ipakita sa bata kung ano yung tama. Kasi if you keep on saying, oy, bad yan, wag yan, ganito, ganyan, ang tanong ng bata sa isip niya is, so what is the right way? What is the good way? What is the acceptable way? Okay? Hindi puro don't do that. May mga narinig ako before, nakilala ko. Pag may ginawang mali yung bata, lagi niyang sisigawan na, oy, bad girl ka. Alam niyo po ba yung mga bata, kung ano yun po yung nililabel natin sa kanila, yun po yung lagi nilang, yan po yung tatanggapin nila, and they would live up to how we perceive them, and they would live up to how we label them. Okay? And so, you have to tell the child, kailangan mong turuan ng tama, ano ba yung tamang paraan, at wag lang purong, oy, bad yan, mali yan. Tell the child what to do. Kung napapansin nyo sa Old Testament, sabi ng Panginoon, do not commit adultery. Pero sa New Testament, ang sinabi ng Panginoon, love your wife. Okay? Tinuro niya kung ano yung tamang paraan. Hindi lang yung wag kang mangalunya. Tinuro din niya kung paano mo maiwasan yung pangangalunya at itinuro niya kung sa paanong paraan na ipakita mo yung pag-ibig mo sa asawa mo. Ganun din po sa bata. Sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So it's your responsibility. May isang Greek philosopher nga, sabi niya, sa bawat pagkakamali ng bata, dapat magulang yung papaluin. Bakit kaya? Kasi yung bata hindi niya alam yung gagawin. Responsibility ng parents na ituro sa bata kung anong dapat gawin. Okay? Huwag nating expect na isinilang yung mga bata na anghel. Hindi po yan isinilang na anghel. Isinilang po yan na meron din kasalanan at hindi alam yung gagawin. Kaya responsibility ng mga magulang na ituro po ang tamang pamamaraan. They are yours temporarily, so make the most out of that opportunity. Okay? Make the most out of that opportunity. Sabi yung mga anak nyo, pagbata pa yan, hindi mahihiyang mag-kiss sa inyo yan kahit maraming tao. Pero pag marami ng tao, andyan classmate niyan, hindi na mag-kiss sa inyo yan. Okay? Hanggang later on, ngayon gusto makipaglaro ng mga anak nyo, later on, mas gusto nilang makipaglaro sa ibang tao, sa mga kaibigan. Kaya yung privilege po natin na maalagaan, maturuan yung mga anak natin, napaka-temporary po niyan. Sulitin nyo na. Okay? And then, sabi niya sa may verse 4, as arrows are in the hand of a mighty man. Yung mga bata daw ay parang mga pana sa kalasag ng isang tao, sa isang tatay. Okay? Yung pana po hindi nalilipad na hindi mo po itina-target. Hindi mo inuunat yung string. It is your responsibility to direct your children, to direct your child where they should go. Okay? Responsibility po natin yan. At alam niyo po bang accountable tayo sa Diyos sa kung paano po natin pinapangalagaan, tinuturuan at pinapalaki yung mga anak natin? It's our responsibility. And did you know that when you go to heaven, in fact, at this very moment, your children are your brothers and sisters in Christ. And so treat your children as your brothers and sisters in Christ with dignity, with honor, and with care. Because paglaki po niyan, kung ano po yung ginawa nyo sa kanila, yan din po yung ipapasa nila sa next generation. Okay? So it's a very limited opportunity for you right now. Happy is the man who has his quiver full of them. Okay? Pag mas maraming anak daw, mas pinagpapala ng Panginoon. Kaya Jerome, Mr. Honey, wag naman sanang isa lang, ilan bang plano? Napapailing na lang si Jerome, parang sabi niya alam niyo po ba nung nalaman kong nagbubuntis na to, nung nalaman naming positive yung pregnancy test kit, diba ibang tatay tatalon, mag-celebrate. Ako po, una ko naisip agad,
yung bayarin sa ospital, pambilhin ng diaper, tuition pang nag-aral. Sabi ko, pag nag-aral pa yan, hanggang college yan, may tuition yan, gastos yan. Pero later on, may ma-realize mo, nang paglabas po nito, sabi ko, blessing pala talaga ng Panginoon. Kaya, may paniniwala po ang mga mananampalataya na kapag ibinigay ng Panginoon yan, sasamahan din ng Panginoon ng pangkain yan. So when the Lord provides a man, He provides meat for that man. So it's a blessing to have a child, and always look at your child as a blessing from God and not a burden in this life. Okay? So I will now go to the charge to the grandparents. No? Sino pong grandparents dito? Si nanay. Yung isa pang lola. Nasaan yung isang lola? Wala. Wala. Yung isang lolo. Dalawang lolo na-meet ko na eh.